Magandang araw mga bata, muli ako inyong guro sa ikalawang baitang, Ma'am Raquel Arpon. Ang ating asignatura sa araw na ito ay MAPE. Pag-aaralan natin ang paglalarawan ng kilos sa isang lokasyon. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang mailalarawan mo, maisasagawa at mapahahalagahan ang mga galaw sa isang lokasyon, direksyon, antas at landas. Pagmasdan ninyo mga bata ang larawan. So ano ang nakikita nyo ginagawa ng mga bata sa larawan? Very good, may mga bata naglalakad. Ano pa? Mahusay, may batang tumatakbo, sumasayaw at naglalaro ng luksong lubid. Okay. Ngayon mga bata, meron akong kwentong babasahin sa inyo kung paano pinakita ng isang bata ang pagiging masunurin. So, halina tayo at magbasa mga bata. Sabayan niyo ako. Isang araw, inutusan si Andre ng kaniyang nanay na bumili ng asukal sa tindahan. Magiliw niyang sinunod ang kanyang nanay. Palukso-lukso siya nagtungo sa tindahan. Tumakbo siya ng mabilis. Paulit-ulit niyang ginawa ang palukso-lukso sa mababa, katamtaman at mataas na antas hanggang sa marating niya ang tindahan. Sa kaniyang pag-uwi, siya ay nagmamadali kung kaya't tumakbo siyang daladala ang asukal na kaniyang binili. Pinananatili niyang malaki ang kaniyang pag-iskape at tumakbo ng mabilis na kaniyang makakaya. Pagdating niya sa kanilang tahanan, lumundag siya sa paligid patungo sa pintuan at nagpadulas patungo sa kusina kung saan naroon ang kaniyang nanay. Masayang-masaya ang kanyang nanay at ipinagmamalaki siya nito sa kanyang pagiging masunurin. Okay. So, kayo rin ba mga bata? Kayo rin ba ay masunurin sa inyong mga magulang? Very good, kung sinusunod ninyo ang utos ng inyong mga magulang. Okay, ngayon balikan natin yung mga kilos na isinagawa nung bata habang bumibili siya ng iniutos sa kanya ng kanyang magulang. At ano nga ba yung iniutos sa kanya ng kanyang nanay na bilihin? Okay, asukal. So, ito yung mga iba't ibang kilos na isinagawa niya. So, ang bata ay nagpalukso-lukso, tumakbo, lumundag, nagpadulas, at pag-iskape. So, ano ba ibig sabihin ng antas? Okay, paano siya lumukso? Mababa, mataas, katamtaman. So, yun yung antas ng ginawa niyang kilos. Tumakbo ng mabilis, lumundag ng mataas, at nag-iskape ng malaki. Okay, ano naman yung direksyon na sinasabi? Okay, pag sinabi natin direksyon, halimbawa itong paliko, pakanan, pakaliwa, pasulong, pauna, patagilid. So, yan yung mga direksyon. At ano yung lokasyon? Ito yung lokasyon na pupuntahan ng kanyang kilos. So, palukso-lukso siya nung siya ay papuntang tindahan. At tumakbo na siya ng mabilis nung siya pauwi na ng tahanan. Okay? Lumundag siya papunta sa pintuan. Okay? At nagpadulas siya patungo sa kusina. Okay? Kung saan naroon ang kanyang ina. At para lalo siyang mabilis ay malaki ang kanyang pag-iskape. So, iyan ang mga ito ang kailangan nyo malaman pag nagsasagawa kayo ng kilos. Ito yung mga iba't ibang kilos natin at tayo ay kumikilo sa iba't ibang antas, iba't ibang direksyon at iba't ibang lokasyon. Direksyon kung saan kayo pupuntang lokasyon at anong antas ninyo ginagawa ang kilos. Okay? So ngayon, alamin natin ano ba yung kilos. Tinatawag na kilos ang paggalaw at paglipat ng posisyon o lokasyon. So kapag ikaw ay gumalaw at ikaw ay lumipat ng lokasyon, iyon ay kilos.
Okay? So, bawat paggalaw mo at naiba ang iyong ginagawa, iyon ay pagkilos. Okay. Ito yung mga iba't ibang kilos na nakita natin kanina na ginawa ng bata. Pagtakbo. So, paano ba ginagawa yung pagtakbo? Ito ay ang paghakbang ng unahang paa at kagiat ng pagpalit dito ng hulihang paa sa lugar na pinag-alisan. Lagi ang kanan o unahang paa ang unang inihahakbang. Okay, sumunod ay ang pagkandirit. So, ano ba ang pagkandirit? Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagsadsad sa lapag ng isang paa at paghila sa paa ng may panimbang ang katawan. Sumunod ay ang pag-iskape. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbaluktot ng tuhod at ang katawan ay nakahilig ng pasulong. Nakataas ang paa sa likuran habang humahakbang pasulong na pag-ikas ng pag-angat ng katawan. Pagtalon. Ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng pagbaluktot ng mga tuhod at siko at pag-imbay ng bisig patungo sa likuran at lumundag ng pasulong at bumaba sa lupa ng sabay ang dalawang paa. Okay, so yan ang pagtalon. Ngayon, sagutan natin ang gawain o gawin natin ang gawain pagkatuto bilang isa. Tawagin mo yung kapatid o yung magulang at gawin mo ang mga gawain ito. Pagtakbo, pagkandirit, pag-iskape, pagtalon at pagpapadulas. Kung lahat ng ito ay naisagawa mo, ilagay mo sa isagot ang papel ang 5 puntos. Okay, ito ang isusulat ng iyong magulang. Kung isa ang hindi mo naisagawa, edi 4 na puntos lang. 3 puntos kung 2 ang hindi mo naisagawa. Kung ilan ang iyong nagawa sa mga gawain ito, iyon ang iyong magiging puntos. Okay, maliwanag ba? Ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Ngayon naman ay ang gawain pagkatuto bilang 2. Pagmasdan at hanapin ang lokasyong tinutukoy. Basahin ang paglalarawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong sa susunod na pahina. Okay, ito daw ang kalye sarado. Okay, basahin natin. Ito ang kalye sarado na may tuwid na daan. Sa tuwid na daan na ito ay sarado sa dulo. May makikita kang half basketball court at sa half basketball court may mga naglalaro. Sila ay tumatalon, tumatakbo ng pakaliwa at pakanan. May mga batang naglalaro ng pakandirit, pagpapadulas at tumatakbo ng mabilis. Sa kanang bahagi ng tuwid na daan ay may naglalakad ng mabilis. Sa kaliwang bahagi ay may nagpapadulas ng mga bata. Sa gitnang bahagi ay naglalaro ng patintero. Mabilis silang tumatakbo upang makalusot sa kalaban. Maraming tao na nagsasagawa ng iba't ibang galaw ang makikita sa kalye sarado. Okay, ngayon ay sagutan natin ang tanong. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? So, isulat mo sa iyong sagutang papel kung sino ang mga binanggit sa kwento na tauhan. Ikalawa, ano ang mga direksyon na tinutukoy doon? So, kanina pinag-aralan natin kung ano yung mga direksyon. Okay, nakita nyo ba doon sa ating binasa kung ano yung mga direksyon na tinutukoy? Isulat mo dito. Number 3, anong lokasyon na tinutukoy sa kwento? So, lokasyon saan mga patungo o mga kilos na isinasagawa doon sa ating binasang kwento. Okay? Ika-4, kung ikaw ay nasa saradong kalye, magsasagawa ka rin ba ng mga kilos na nabanggit? Oo o hindi? Kung ang sagot mo ay oo, bakit? Ipaliwanag mo kung bakit nais mo itong isagawa. At kung ang sagot mo naman hindi, bakit ayaw mo rin itong isagawa? Okay? Maliwanag na ba mga bata kung paano mo sagutin ang mga katanungan na ito? Ngayon naman sa gawain pagkatuto bilang 3, ilarawan na isinasaad sa mga sitwasyon sa ibaba.
Isulat ang mga salitang ginamit sa paglalarawan ng galaw sa isang lokasyon, direksyon, antas at landas. Gawin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Number 1. Tumakbo ng mabilis pakanan si Mario upang hindi siya mahuli sa klase. Okay, gawin natin itong halimbawa. Alin dito ang kilos na ginawa? Tumakbo. Anong antas? Mabilis. Anong direksyon? Pakanan. Okay? So, anong lokasyon? Dahil para hindi siya mahuli sa klase, sa palagay mo saan lokasyon siya papunta? Sa paaralan. Okay? Maliwanag na kung paano mo kukuhanin ang kilos. Tumakbo. Anong antas? Mabilis. Anong direksyon? Pakanan. At ano ang kanyang lokasyon? Sa paaralan. Okay, bilang 2, ikaw na magsagot. Ang kapatid ko ay mahilig magkandirit sa harapan ng aming bahay. Pangatlo, pagtalo ng mataas ang kanyang ginawa sa palikong daan. Pang-4, pag-iskape ng buong lakas ang kanyang ginawa sa bahaging kanan ng kalsada. At ang pang-5, tuwing umuulan, pagpapadulas ng bahagya ang kanyang ginagawa sa may tagiliran ng bahay upang makasahod ng tubig. Okay, kung tapos ka nang magsagot sa gawain bilang 3, punta ngayon tayo sa gawain pagkatuto bilang 4. Sagutin ang puzzle at hanapin at isulat sa iyong sagutang papel o kwaderno ang mga salitang naglalarawan ng galaw sa iba't ibang lokasyon, direksyon, antas at landas. Okay, tingnan natin. Anong salita ang ating unang nakita? Yan, pagtakbo. Sumunod, pagpapadulas. Sumunod, pagtalon, pag-iskape at pagkandirit. Okay. Ngayon, punta tayo sa gawain o sa panghuling gawain. Kung naisagawa mo ng ayos at ang ating aralin, ay masasagot mo ng wasto ang mga katanungan o mga hinihinging salita sa bawat patlang. So, punan mo ang mga patlang ng mga angkop na salita upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin. Okay, basahin natin ang talata. May mga galaw o ano yung hinihingi dyan? Tayong ginagawa sa iba't ibang ang kailangan nating salitang angkop sa nakasunod. Direksyon, antas at landas. Ang ilan sa mga galaw o kilos ay ang pagtakbo, ano pang kilos ang hinihingi? Pagkandirit, pag-iskape at ano pa? Okay. So ito ang ating mga natutuhan sa araw na ito, ang iba't ibang kilos. At ano nga ba kilos? Okay. Kung gayon at alam mo na at natutuhan mo ng lahat ito, ako'y magpapaalam na at makita-kita tayo muli sa susunod nating aralin. Paalam mga bata.